magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ano po ba pagkililingkod ko sa inyo? Yung itatanong ko yung paanong gamot lang ang ako pa. May kumikiro, tuhod, likod, masakit po. Oh, kinumpleto ni nanay yata yung kanta. Paa, tuhod, balikat, likod. Hindi ba parang... Hanggang bukas Kaya na lang tayo, kuya, kuya. Kuya, nawala yung Sasagutin ngipin. ko. Kasi pastiso, kuya. Punta kayo sa clinic ni Kuya. Oo. Nay, lahat na, sumasakit sa atin ngayon. Maaring dala na talaga to ng tinatawag nating wear and tear. So, maaaring nag-arthritis na talaga yung ating sakong, yung ating ankles, yung tuhod, yung ating likod. Kaya po sumasakit siya. Pero before you continue, Doc, kayo ba talaga, ganyan ba kayo mga doktor ka, diplomatic? Kasi kagaya ng isang beses, ngayon nadinig ko sabi niya, wear and tear. Yung isang beses, nagpatingin si Jerry Panghulan. Sabi ni Jerry Panghulan, sumasakit yung shoulder niya, ganyan. Tapos sabi ng doktor, ano ho yan, actually, after na check-up, we call that frozen shoulder. Sabi ganun, frozen shoulder. Sumagot naman yung isang doktor, na kaibigan ni Jerry Panghulan. Sabi nung kaibigan ni Jerry Panghulan na doktor, wala sa libro yung nakalagay na frozen shoulder. Hindi naman totoo yung frozen shoulder na yan. Ano yan? Arthritis. Sa madaling salita, rayuma. Hawakan niyo lang po. Di ba ganun yun? Well, actually, kuya, meron talagang frozen shoulder na entity. Pero wala daw sa libro yan eh. Ang tawag adhesive capsulitis. Parang ang slip disc. Ang tawag ng layman, slip disc. Pero walang slip disc, tawag doon herniated disc. Herniated nucleus pulposus. So, I guess yung wear and tear, ano talaga yun? Osteoarthritis. So, sa madaling salita, rayuma pa rin. Pero kasi kuya, ang rayuma is rheumatoid arthritis. So, different ang disease entity ng rheumatoid and osteoarthritis. Ito naman. When you talk about osteoarthritis, talagang wear and tear, kumbaga na pupudpud na yung cartilage because of the wear and tear that you have done to the joint. So, arthritis pa rin. Oo, arthritis. Kasi when you talk about arthritis, lahat ng cartilage na napupudpod, arthritis yun. Aha. So, pero maraming cause ng... Parang sinabi mo na yung tuhod, arthritis din. Maraming cause. Napupudpud eh. Pero marami kasing iba't ibang klase ng arthritis or pagkapudpod ng cartilage. Kasi hindi lang dahil napupudpod to dahil marami ng tinakbo yung cartilage mo. Maaring merong disease entity katulad ng rheumatoid arthritis kung saan yung fluid sa loob ng joint, mataas ang inflammatory cells at yun mismo ang nakakapagpagasgas dun sa cartilage. Ay, pwede rin ba yan genetic? Genetic, yes. So yung kay nanay. Mukhang kay nanay, makita natin mukhang pang wear and tear na si nanay. Kaya ito, yung mga nararamdaman ninyong sumasakit yung inyong mga kasukasuan at inyong likod, hindi na natin maiwasan pero siguro maganda po yung makapagpatingin tayo para kung kailangan natin mag-umpisa sa gamot o mabigyan kayo ng tamang gamot or lunas para sa inyong kirot. Hindi na lunas para dun sa arthritis o yung sa sanhi ng inyong pagsakit ng inyong kasukasuan, pero kung hindi lunas dun sa simptomas ninyo. At saka pwede din ba mga supplements pag Pwede po. Pwede. Pinag-usapan natin, kuya, na alala mo yung mga collagen, mga ganyan. Ako, sa akin, ang stand ko nito, kung gusto nyong subukan, pwede pong subukan. Hindi naman ito makakasama sa kondisyon, pero wala din tayong garantiya na makakabuti ito. So, you can try those also. Tapos yun nga palagi natin sinasabi, exercise. Kasi exercise always maintains the mobility or the flexibility of your joint. So, exercise tayo tuwing umaga. Ayun, mag-exercise tayo tuwing umaga. Okay, Nay? Punta kayo sa clinic ni Kuya para makapagpa-x-ray tayo, para kung matingnan tayo ng doktor, mabigyan tayo ng gamot para dun sa inyong mga sakit na nararamdaman. Yan. Okay po, Nanay. Nanay Evelyn.